Nang dahil sa parang hayop ang naroon, talagang kinalabit ng gwardya ang gantilyo ng baril. Ngunit, laking pagtataka ng gwardya noon dahil hindi na pumutok yung luma niyang baril. Ilang ulit niyang kinalabit ang gantilyo pero hindi na talaga pumuputok. Doon na napamura ang gwardya at sinabing kapag may kalaban pala kami o kung may aatake sa amin, mamamatay kaming dalawa sa baril na gamit niya. Maliban sa kalawangin, palyado pa at parang tsamba na lang pala kung puputok. Nang dahil doon, kinuha ng gwardya ang itak sa akin at sabay kaming tumakbo pauwi sa kubo. Medyo may kalayuan pa at habang tumatakbo, naririnig talaga namin ang paghuni ng wakwak. Nung makarating sa kubo, naririnig pa rin namin ang paghuni nito na tila sinusundan niya talaga kami. Sa loob, tinignan ni Manong Guard ang bala ng baril niya at lahat naman po ay may tama ng firing pin. Ibig sabihin, gumagana ng maayos ang baril niya na baka yung mga bala ang may problema. Sinubukang muli ng guard na paputukin yung baril niya, ngunit sa pagkakataong yun ay wala ng palya. Lahat ng bala ay talagang pumutok. Matapos niyang gawin yon, bigla ring nawala ang humuhuning nilalang sa labas. Pero bakit? Bakit hindi pumutok sa kamaisan noong itinutok niya ito sa kung anuman o kung sino man ang naroon sa loob? Nakakapagtaka, di ba? Kinabukasan, kinuwento namin ang mga nangyari kay Papang. Ayon sa kanya, may mga orasyon daw na ginagamit ang aswang upang hindi gagana ang baril kapag tinutok sa kanila. May mga orasyon din na hindi sila tinatablan ng bala. Tinatamaan pero hindi tinatablan. Lumilikha lang ng pasa sa katawan pero kapag may alam ka sa mga pangontra, isang putok lang ng baril, siguradong tatalab at tatalab ang bala. At habang kumakain kami ng pananghalian, ibinahagi ni Papang ang mga nalalaman niya ukol sa kung paano kontrahin ang mga orasyon tulad ng hindi tinatablan ng bala at itak. Ayon sa kanya, kahit isang butil ng kanin ay pwedeng gawing pangontra. Lagyan lang ang lahat ng mga bala ng baril isa-isa. At bago ipaputok, kung maaari ay ikiskis muna ang dulo ng baril sa lupa. Nagpasalamat ang gwardya sa nalaman niya. Sinabi nito na ibabahagi niya ang kaalamang nalaman sa iba pang mga kasamahan, laking tulong sa kanila, lalo na dun sa mga gabi ang trabaho. Hindi lang ang gwardyang si Sangay ang pinaramdaman ng aswang. Isang gabi pa, noong nagkambyo ang mga schedule nila, yung isang gwardyang karilibo ni Sangay ay naging panggabi na sa mga panahong yon. Matapang ang taong ito at medyo may edad na. Kung makikinig ka habang nagsasalita siya, iisipin mo talaga na parang wala siyang takot sa mga kawatan, pati na rin sa mga sinasabing nilalang sa gabi. Isa itong Ilonggo na kung magsalita ay parang umaawit. Baulinte, hindi lang gid sila sakon malangulango kundi kita gid nila parte nila mo. Mga halimbawa ng wika niyang pag-iilonggo na parang umaawit at ang ibig sabihin po noon, nako Litche, wag lang ako ang biruin nila kung hindi, makukuha nila ang parting sa kanila. Matapang din kasi shotgun ang baril na daladala niya. Sa unang pagrurubing sa Kamaysan, makalipas pa ang ilang mga gabing pag-iikot gamit ang bisikleta niya, wala namang naging problema at okay pa naman ang lahat. Hanggang sa isang hating gabi, maliwanag ang sikat ng buwan noon. Nagising kami sa malakas na putok ng baril na nagmumula sa malayo. Inakala naming nag-warning shot ang security guard, ngunit nasundan pa ang putok ng mga ilang beses. Kung ano-ano ang pumasok sa isip namin, tulad ng baka may magnanakaw ng mais. Ilang minuto ang lumipas, narinig na lang namin ni Papang na tumatakbo na itong Ilonggong gwardya patungo sa kubo namin na hingal na hingal. Ang sabi nito,
Di po tanong, di po tagid. Nano ka? Ano problema mo nga dalagan ka na lang diin ang bike mo haw? Napano ka? Anong problema ba't ka tumatakbo na lang? Asa na palang bisikleta mo? Tanong ni Papang sa kanya. Sagot naman ito sa wikang Ilonggo na, yun di po gagid nung hindi natakon di madugay ah. May aswang man gid gali di abi ko bala galangulango lang to ya si Alex nga to. Tuod man gali yun di puga niya. Mayo gani way siya kalagasakon kundi tapos gid. Way patakwarta lagson pa sa mga yawa nga na. Ay. Yun di puga nung hindi ko na kayang tumagal sa lugar na to. Ayoko na. May aswang pala talaga sa lugar na to. Akala ko nagbibiro lang yun si Alex eh. Totoo palang putya. Buti hindi niya ako nabutan kundi tapos na. Wala na tayong pera, hahabulin pa ng mga yawa na yan. Ay. Ayon sa kwento niya, habang nagmamaneho ng bisikleta, may nakita siyang napakalaking paniki ang dumaan sa taas niya tapos nakita niyang dumapo ito sa puno ng mangga sa unahan niya. Patuloy lang siya sa pagbibisikleta at bago makarating sa may puno ng mangga, huminto muna ito at inilawan ng flashlight ang taas na bahagi kung saan banda dumapo yung nakita niyang napakalaking paniki. Wala naman siyang nakita sa taas, ngunit nung inilawan niya ang babang bahagi ng puno, napaatras ito sabay tutok ng baril sa kanyang nakita. Paano ba naman kasi? Hindi paniki ang nakita niya kundi taong nakaupo na animoy sa itsura ng aso. Nakatitig sa kanya at nung mailawan ng itsura ay nagbabaga ang mga mata. Para umanong aso ngunit parang may apat na kamay, dalawa sa harapan, dalawa sa likurang bahagi. Ganun daw ang itsura ng nilalang na nakita niya. Walang ano-ano ay pinaputukan niya agad ito ng baril ng makailang beses, sabay dahan-dahan sa pag-atras. Sa unang putok, singbilis daw ng kurap ng mata ang galaw ng aswang na bigla na lang naglaho sa harapan niya pero tuloy lang ang pagpapaputok niya ng baril. Halos di siya makapaniwala dahil sa buong buhay niya doon palang umano ito nakakita ng kakaibang hayop na sa tingin niya ay isang aswang. At sa buong buhay niya, doon pa lang siya nakaranas ng takot dahil hindi niya inakalang totoo pala ang mga aswang. Noong maubos ang bala, doon na siya kumaripas ng takbo pabalik sa kubo namin. Sa tindi ng takot, sobrang bilis lang niyang narating ang kubo namin at nakalimutan niyang may bisikleta pala siyang dala. Kinabukasan na nung balikan niya yon. Matapos ang pangyayari, talagang nagpare-assign ang matapang na Ilonggong gwardya sa ibang lugar. Agad naman po siyang pinalitan ng ibang security, si Mario na isa ring Ilonggo. Kinuwento namin sa bagong gwardya ang mga dahilan kung bakit umalis yung Ilonggong gwardya dati. Sagot naman niya na naniniwala siya sa mga sinasabing aswang dahil maging siya ay may karanasan din umano sa mga nilalang na ito. Pero mautak itong si Mario. Hindi muna ito naghahapunan. 6:00 pa lang ng gabi ay umiikot na siya sa buong lugar na kanilang nasasakupan. Maaga pa lang tapos na siya sa kanyang trabaho. Nakakabalik na siya sa kubo at nakakasabay pa namin sa hapunan. Pero ewan ko lang kung talaga bang nalibot niya lahat ang buong lugar. Pero siguro mabilis siya dahil mayroon din po itong bisikleta. Lumipas pa ang ilang mga araw, linggo, walang naging problema si Mario. Sa lahat ng gwardya, siya lang ang hindi nakaranas ng pagpaparamdam ng agresibong aswang. Sa kubo naman namin kapag gabi, alam naming may aswang ang umaaligid-aligid ayon na rin sa aming ama at sa aming mga naririnig na mga paghuni sa paligid. Na ayon sa kanya, minsan hating gabi nakita niya ang isang malaking aso na nagtatago sa likod ng puno ng saging. Ang hindi namin maintindihan noon kung bakit binibisita kami ng aswang tuwing gabi. Siguro ay dahil sa tumira kami sa lugar na yon. May mga nagsasabi kasi na
Kapag ikaw ay isang bagong kapitbahay o bago ka sa paningin nila, bumibisita raw sila minsan sa gabi. Pero base sa karanasan namin, gabi-gabi talaga kaming nakakarinig ng mga paghuni ng aswang at baboy sa paligid. Kung iisipin, wala naman po kaming alagang ganitong hayop at napakalayo pa ng kapitbahay para magkaroon ng baboy sa paligid. Katagalan, nangasanay na lang din matapos makapaghapunan, tinutulugan na lang namin ang mga humuhuning nilalang. Pero, yung time na yung bunso na namin ang madalas sumasama kay Papang Sauma, doon na naging agresibo ang aswang. Ewan namin pero siguro trip niya ang kapatid namin na tawagin nating Bamboy o di naman kaya ay dahil iyon sa kapilyuhan na ginawa ng kaibigan niyang si Butad. Pero kung pilyo man ang dahilan, napakababaw dahil sa mga bata lang sila noon na kada gabi siyang pabalik-balik sa aming kubo. Isang palatandaan na seryoso siya sa kanyang pakay. Ang kapatid naming si Bamboy ay palakaibigan kung kaya marami siyang mga batang kaibigan sa baryo namin. Puro mga kaidaran lang niya at lagi siyang hinahanap ng mga ito. Kahit saan magpunta talagang sinusundan siya. Yung tipong kahit nasa malayo, kapag nalaman nilang naroon ang bunso namin ay talagang pinupuntahan nila. Isang hapon, kasama ang kaibigan niyang si Butad, sumama sila kay Papang Sauma at dun matutulog. Yung isang kaibigan niya, pumunta sa aming bahay sa baryo at hinahanap si Bamboy. Noong malaman niyang nasa farm ang mga ito, hindi siya nagdalawang isip at kahit magtatakip silim na, nagpaalam ito sa kanila at talagang pinuntahan si Bamboy sa gamit ang kanyang bisikleta. Nakarating siya sa farm ng halos mag-aalas 7 na ng gabi. Noong papalapit na siya sa kubo, nakita niya ang isang malaking aso na nakatago sa puno ng saging. Nakatingin daw ito sa kubo namin kung saan naroon naman sina Bamboy. Titig na titig, yung tipong parang nag-uobserba raw ito. Ayon sa kanya, inakala niyang aso lang namin yon dahil ganoon kalaki at ganoon daw ang itsura ng aso ng kapatid namin sa baryo. Pagkapasok sa bakuran, sinabi niya agad kay Bamboy ang nakita. Boy, yung aso niyong si Iski andyan sa labas oh. Ha? Yung aso namin sa baryo? Oo, andyan oh sa may puno ng saging. Ha? Hindi naman sumama si Iskay sa amin, baka sumama sa'yo. Nang dahil doon, nilapitan nila yung pinagtataguan ng aso at tinatawag ang pangalan nito sa pag-aakalang aso nga namin iyon. Iskay toy! Iskay! Ngunit, walang asong lumabas. Nagsalita si Papang noon at sinabi sa kanila na wag nang umuwi yung kaibigan ni Bamboy dahil gabi na at napakalayo pa ng baryo. Doon na ito pinatulog at sinabi ni Papang sa kanila na pumasok na sa loob dahil hindi aso ang nakita niya kundi isa yung aswang. Buti na lang at hindi siya inatake nito. Hindi siguro siya napansin na papalapit sa kubo dahil din siguro sa maitim ang kulay ng kaibigan ni Bamboy na ito kung kaya hindi mo agad-agad mapapansin sa dilim. Doon na nagkwento si Papang sa kanila. Ayon sa kanya, lagi niya umanong nakikita ang asong yon. Di niya maintindihan kung bakit madalas itong bumibisita sa kubo. Kung hindi sa hating gabi, minsan ay sa madaling araw. Maliban sa naglilingkod sa simbahan ng aming ama, tulad ng kanyang tatay, mayroon din po siyang tinataglay na kaalaman pagdating sa karunungang lihim. May alam siyang mga orasyon pangontra sa aswang at may alam din siya kung paano pabagsakin ng mga nilalang na ito. Ganon ang nangyari sa isang mapangahas na aswang na yon na minsan pang nagtangka sa buhay ng bunso naming kapatid at kaibigan niya. Isang gabi, sumama si Bamboy at si Butad sa aming ama sa farm.
Doon ulit sila matutulog nung time na yon. Maaga raw silang naghapunan noon siguro. Mga alas 5:30 o alas 6 pa lang ng gabi. Matapos makapaghapunan, sinabi ni Papang na uuwi raw muna siya sa baryo. Ayon sa kanya, may importante siyang pupuntahan. Kung hindi ako nagkakamali, parang misa o blessing yata yun sa patay. Ang sabi lang ni Papang sa kanila, kapag matapos siya sa pagbiblessing ay agad naman itong babalik. Wala namang problema yon kasi may gwardya naman. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, nagpaalam ang gwardya na mag-iikot-ikot na raw sa lugar. Yung kubo po kasi, kung nakita nyo yung vlog natin, nung nagbibisikleta kami ng pinsan ko, mayroon po yung parang T-ray sa labas dati. So yung dalawa, dun muna sila nagmuni-muni sa terrace na yon habang hinihintay na makabalik yung gwardya. Ngunit, maghahating gabi na lang noon ay hindi pa nakabalik ang security guard. Maya-maya, nauulinagan nila ang tinig ng tiktik at wakwak sa paligid. Doon na sila pumasok sa kwarto at siniguradong nilak ang kandado ng pintuan. Sa mga sandaling yon, ayon kay Bamboy, parang may kung sino raw ang umaaligid-aligid sa labas ng kubo. Yung kaibigan niya namang si Butad, maliit na bata pa lang ay pilyo na. Ang ginawa nito, dahil sa panay umano ang paghuni ng nilalang sa labas, kumuha siya ng jungle bolo at hinasa. At habang ginagawa niya iyon, ilang sandali lang halos mamatay raw sila sa nerbiyos dahil bigla na lang hinampas yung dingding ng kubo. Sobrang lakas daw noon na talagang halos puputok yung dibdib nila sa gulat. Yung dingding kasi ng kubo ay gawa sa yero, kaya nung hinampas ay sobrang lakas ng tunog na nilikha nito. Pero kahit maliit lang yung kubo, hindi basta-basta makakapasok ang aswang sa loob maliban na lang kung maghuhukay siya sa lupa. Wala rin po itong kisami pero may nakaharang na makakapal na alambring screen yung taas na bahagi kaya hindi rin makakapasok ng basta-basta ang nilalang. At yun na nga, pagkahampas ng nilalang sa dingding, noong lumilikha na ng nakakatakot na tinig ang aswang, halos naging tuod na daw silang dalawa habang nakahiga sa katre sa tindi ng nararamdamang takot. Ilang sandali nun, umakyat sa bahaging kisami sa gilid ng dingding ang aswang at sinubukang tuklapin yung makakapal na screen na nakaharang doon. Sobrang takot na raw ng dalawa nun at tumutulo na ang mga luha nila. Pero gaya ng sabi ko, matibay kahit papano ang pagkakagawa ng kubo kaya hindi rin nagtagumpay yung nilalang. Pagkukwento ng kapatid ko, nung makita nila ang itsura ng aswang, halos wala na raw silang marinig dahil parang namanhid ang buo nilang katawan. Na parang sobrang laki na raw ng ulo nila sa tindi ng hilakbot na nararamdaman. Hindi nila mailarawan ng maayos ang nakita sa may kisame, kung tao ba o hayop, pero ang sigurado, totoo ang mga nilalang na ito. Totoo ang sinasabing aswang. Ang ginawa nila noon, sa sobrang nerbiyos, dumampot na sila ng bagay na pwede nilang gawing sandata, habang si Butad naman noon ay yung jungle bolo ang hawak-hawak niya. Tapos, sumiksik sa ilalim ng katre ang dalawa, doon sila humiga hanggang makatulog. Walang sahig ang kubo dahil diretso po yun sa lupa kaya naligo ang dalawa ng buhangin. Matagal umanong nagpaikot-ikot sa kubo ang aswang na gusto talaga nitong makapasok sa loob. Magugulat na lang sila dahil bigla na lang daw hahampasin ang mga dingding at bigla-bigla na lang din lilipat ang pagkalabog sa bubungan. Nakakaamoy rin sila ng napakasangsang na amoy. Nung nagmadaling araw na, bigla na lang din nawala ang aswang. Siguro, napagod sa ginawa niyang pagkalampag. Kahit maliit kasi, matibay ang kubo kaya hindi siya nakapasok. Yung gwardya naman, gabi na nung bumalik sa kubo.
Nalaman na lang namin na sa ibang pahingahan pala siya nagpalipas ng gabi. Pasalamat ang dalawa dahil hindi naman sila nasaktan. Kung nakapasok ang aswang, siguradong nalapa na sila. Noong mga panahon na nangyari ito, wala pa kasi kaming aso kaya walang takot yung aswang na pagkakalampagin ng kubo. Nagkaroon lang kami ng maraming alagang hayop noong nakalipat na kami sa sarili naming kubo na itinayo sa mismong lupa ng aming ama. Sa sobrang galit ni Papang noon, nung malaman niya ang nangyari sa aming kapatid, inabangan niya ang aswang. Sinabi niya na yung asong parang nagtatago lagi sa may kamaisan o sa mga sagingan ay siya rin mismo yung aswang na nagpupumilit pumasok sa kubo. At para mas maging maikli ang kwentong ito, napatay ni Papang ang aswang. Walang iba kundi yung isang napakalayong kapitbahay. Ang nangyari, noong bumisita na naman ang aswang sa kubo, nagbato si Papang ng orasyon sa nilalang dahilan ng pagkahulog nito sa puno ng cherry apple na katabi lang ng bakod sa may puno ng saging. At sa maniwala kayo o hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Nasaksihan din ng kapatid naming si Nono ang mga tagpong yon. Isang matandang babae na bantog na aswang sa lugar ngunit yun nga malayong kapitbahay namin ito. Hindi maintindihan kung bakit sa kubo namin namamalagi. Siguro gusto niyang patayin o kainin yung kapatid namin. Yung bahay ng tanyag na aswang na ito, madadaanan namin kapag kami pupunta sa farm o uuwi sa baryo. Dalawa po kasi ang pwedeng daanan sa lugar. Para sa mga hindi nakakaalam, yung puno ng cherry apple ay hindi masyadong lumalaki ang katawan ngunit napakahaba at sobrang tibay ng mga tinik nito na kapag matutusok ka ay siguradong babaon sa mga laman mo. Doon tiyempong nahulog ang aswang kaya napahiyaw ito ng ubod ng lakas. Sa sobrang sakit sanhi ng pagkatusok ng mga tinik sa katawan niya. Nung nahulog siya sa lupa, hinagisan pa ito ng tubig na may bindisyon. Nung nakatayo siya, mabilis itong tumakbo palayo at nawala. Matapos ang engkwentrong yon, may kutob na si Papang kung sino ang aswang. Kinabukasan, maaga pa siyang umalis sa farm pauwi sa baryo. Doon siya dumaan sa kabilang daanan kung saan naroon malapit ang bahay ng isang tanyag na aswang. Tama nga ang kutob niya. Noong madadaanan na niya ang lugar ay nakasalubong ang isang kaibigang magsasaka. Nakalapit bahay lang din ng tanyag. Sabi nito, Nung, nabalitaan mo ba yung nangyari sa matanda dyan? Hindi, bakit? Ano bang nangyari? Sagot ng tatay ko. Sagot naman ng kaibigan niya. Tinignan namin yan kanina, hindi na makatayo. Napuno ng paso yung katawan niya, may mga tusok pa. San kaya ng aswang yan kagabi, parang malubha yung inabot niya. Kumpirmado, siya ang nangangaswang sa kubo kagabi. Matapos marinig yon, dali-daling umuwi si Papang sa baryo at kumuha ng isang pirasong bulaklak ng lalaking papaya. May tanim po kasi kami noon sa likod ng bahay. At gaya nga ng sabi ko kanina, may alam ang aming ama sa mga ganyang bagay. 2:00 ng hapon, dumaan ulit si Papang doon sa daanan kung saan malapit ang bahay ng aswang. Pero sa pagkakataong yon, huminto at lumapit si Papang sa bahay ng aswang kasama ng iba pang taga roon. Nung nasa hagdanan na siya, pasimpleng tinapon ni Papang ang bulaklak ng lalaking papaya doon. Matapos magawa, ilang sandali ay umalis na siya. Kinagabihan, nabalitaan na lang namin na hapon pa lang ay namatay na pala ang matanda. Makalipas ang ilang linggo noon, nakasalubong ni Papang ang isang binatang lalaking anak ng aswang at may nilalako itong paninda. Tinanong siya ni Papang kung ano ang tinitinda niya. Sinagot lang daw siya nito ng katagang wala at dali-dali nang umalis palayo. Ayon kay Papang, parang alam daw ng lalaki na siya ang nakaengkwentro ng nanay niyang aswang. Simula noon, wala na kaming napapansin na may umaaligid-aligid pa sa kubo paggabi. Nawala ang gumagambala hanggang sa sumapit ang anihan ng mais.
Sa mga panahong yon, medyo nakaginhawa ng onti si Papang noon kung kaya nakapagtayo kami ng sarili naming kubo dun mismo sa lupa ni Papang. Nung nakalipat na, dun na kami nagsimulang mag-alaga ng maraming hayop. Nung time na yon, alay na ulit ang tanim namin at mayroon kaming tagabantay sa kubo kapag kami wala. Yun yung alagang aso namin na si Brownie. Matapang dahil sabi ko nga kulay itim ang dulo ng dila niya. Akala namin wala nang aswang. Yun ang akala namin. Ngunit sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang kwento dahil medyo napahaba na tayo. Abangan na lang ang uling bahagi ng kwentong ito. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga members sa ating channel. Ayan, mga loyal members po natin. Unang-una kay Bayot Ako Pero Rakista na 6 months member na, kay Len TV na 5 months member na, kay Errol Bugoy na 5 months member, ganun din po kay Heaven Good Bless na 3 months member, kay Lilian Collado na 5 months member na, kay Island Doroteo na 2 months member na, kay Rose Ulalia na 3 months member, kay Christine also na 6 months member na, Jovi Taghap na 2 months member, kaya Lady Jagza na 2 months member, kay Night Shift Horror Stories, kaya Sock Sergeant Creepy Tales na 2 months member na, mga horror channel din po ito, no? Suportahan po natin silang dalawa. Kay Honey Rose Hernandez, kay Sweet Lady Centeno na 2 months member na, kay Sarah Brightman na 3 months member na, kay Lavi Delary na 2 months member, kay LCD Acosta na 4 months member na, Jackie Jose na 2 months, ganun din po sa isang account niya na si Jacqueline Jose na 2 months member, kay Johnny Zel Alviola na 2 months member na rin, kay Burns A na 4 months member na, kay Jade Brewer na 3 months member, Johnny Lynn Bio na 3 months member na rin, kay Georgina Bati na 4 months member na, Wilma Tambuyat na 4 months member, kaya kay Hope Riker na 5 months member na. At eto po yung mga 6 months member natin. Unang-una si Tals 2015 Katahom, kay Darlene Kabatuan, kay Angel Flores at kay Miss Puerto. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagstay sa ating channel, no? As members sa ating munting channel. Yan, sa mga gusto pa pong mag-join, no? Punta kayo sa channel natin. I-click nyo po yung join button para ma-check yung perks and badges natin. Kung okay sa inyo, go na po kayo, mag-load kayo sa inyong cellphone at mag-join na po. Auto shoutout yun kahit hindi na kayo magko-comment sa ating mga video. Ayan o. So again, maraming salamat sa mga loyal na members natin. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilisang shoutout lamang po tayo guys. Unang-una kay Ray Zane Aparte, ayan, maraming salamat po kay Imelda Reyes, kay Bing Karaekle, kay James Dornas, ayan, thank you sir. Kay Sid Vicious, Jennifer Eriman, kay Rubina Dairo, kay Mavis Shane, ayan, kay Jinky Bell, Story Hikes of Totski, I love you daw mamain, ayan. Kay Ruby Claveras, Jackie Jose, kay The Ring Leader, kay Mayeth Ibora, kay Jude's Evening Star, kay Nel Rose Rojo, kay Danilo Batitang, Christy Harm, kay Helen Johnston, kay Randy Aloro, Ricky Naga, kay James Kai Solon, Miss Mary Asilar, kay Gina Kalunod, kay Dennis Gadugdug, Sarah Brightman, kay Tik Tilaok Stories na isang horror channel, no? Kay Russell Urabe, ayan, Rachel Urabe, ayan, tama ba? Kay Marites Minding, Carmelita Mabanag, kay John Rainiel Zacate, Hail Rain Led, kay Pedro Tampos, at kay Maricel na Ada. Ayan maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag po ninyong kalimutan ng notification bell para po ay updated kayo sa mga bagot na kakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan,
Maraming salamat po sa mga suporta ninyo dito sa ating munting channel. Huwag po ninyong kalimutang tumawag sa taas. I love you.